paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Mahiwagang pagkilos niya ay di maarok, matarok ng tao. Kaya't ibinigay ang kanyang espiritu upang siyang magpadama at magpabatid sa lahat ng marapat. At ang may pandinig ay nakaririnig. Sumainyo ang paghahari mula ulong talampakan, ganap niyo siyang kamtin at panahanin. Kapag binaybay mo ang banal na aklat mula unang tipan hanggang bagong tipan, walang mababasa ang tunay na nananaliksik at tunay na nagmimithing makakilala at makatupad sa kalooban at kagustuhan ng Ama, kundi yaong kanyang kadakilaan, kahiwagaang gawa, at tunay na taglay na kapangyarihan. Sapagkat yaon nga siya, kaiba siya sa tao at ibang-iba siya sa lahat ng tao. Sapagkat nga siya hindi tao, kundi siya Diyos. Kaya't ang sino mang sa kanya'y nagtitiwala, nananalig at tumatanggap, ano nga bang kahiwagaang di niya kayang gawin? Ang mahimala niyang gawa, mapapatotohanan sa mga anak niyang tapat at makatotohanan. Di man pagdaka, karakaraka, nakamtan, nakamit na ang lahat ng marapat sa bawat isa, subalit walang nagtiis, nagbata, na di nakita kabutihan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isaias. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Maliwanag ang kanyang pangako. Sa mga anak niyang tumatanggap kumikilalang ganap, nagsisikap na ito ay makamtang ganap. Kaya naman sa papaanong paraan niya pinakilala ang kanyang kahiwagaan sa mga napaka-imposibleng kaganapan tulad ng panahon ni Elias, panahon ni Eliseo, panahon ni Noe, ni Abraham. Lahat ng imposible na patupad na pagganap ng Ama. Sa panahon ni Noe, napagbaha niya ang buong daigdig na paramang lahat ng buhay na naiwan sa lupa, na di nakasakay sa daong ng kaligtasan. Panahon ni Abraham, ang daming pinagdaanan. Naging napakahiwagang kaganapang naging haliging asin itong si asawa ni Lot, sapagkat di sumunod, hindi tumupad. Panahon ni Moises, kung paano nahawi ang karagatan at nakasadyad sila, nakatawid sa paglalakbay. At nang silang mga ililigtas, ay nakatawid na, pinagsalikop muli ang karagatan. Liwanag lamang ng apoy ang kanilang tanglaw. Sa panahon ni Jacob, kung papaanong naghiwalay silang magkapatid,
pinagpala siya sa pagpapaalaga lamang ng naging biyanan ng mga hayupa. Bagamat siya'y dinadaya, patuloy pa rin lumago umunlad ang kanyang pag-aalaga ng tupat kambing. Sino nga ba ang binaybay sa kasulatang ito na hindi kahiwagaan ng kinamtan at natamo? Sino nga bang sumunod at totoong tumalima na ginupo at nagupo? Subalit lahat ng sutil at palalo naranasan ng dusa at parusa. Mga mahal, lahat na yun naparam na. Lumipas ng maraming taon, libu-libong taon na ngayon. Daang taon, libong taon. Ano na ang taon niya yung panahon na ito? Nawala na ang lahat ng iyon, ngunit ang salita ng Ama ay di nawawala, di magkakabula at di mapapara. Panahon ng Espiritu, natapos na ang kahiwagaang pinatupad sa anak na binaba. Bulag, bingi, pipit, pingkaw, sa kahiwagaan ay nagsigaling. Nakalasap na katamo ng kagalingan sa mahirap na kamtan. Baybayin mula rin sa unang tipan ang kagalingang binigay kay Tobit kung paano ito'y bulag at kung paano nagdusa sa mga dinanas niyang hirap at nakatighaw, nakaraos na umunlad ang buhay. Ilan na nga ba sa yugto ng buhay ninyo ang maraming kaganapang may hirap at may masakla? Subalit buhay pa rin kayo, nakakaulagpos, nakakaraos. Ano nga bang hindi sasadyad ng Ama? Ano nga bang hindi mahulagpusan ng mga anak niya samantalang siya ang nagbigay buhay sa kanila, kaya't ang maniniwala at nagtitiwala sa kanyang salita, tunay na napakahiwaga ang nakakamit niya sa buhay niya araw at gabi man. Sapagkat naroon ang kalingat paglingap na di nakikita ang lumilingap. Ang kumikilala ay natatanggap at nararamdaman ang mga salitang mahal na mahal kita. Sapagkat damang-dama sa kalooban nila ang tunay na pag-ibig ng Ama. Kaya naman kapag ito ang sumibulat na buhay, ang pag-aalab man din nila ay napakasarap. Napakatapang na para bagang anghang ng sili na habang nalalasap mo sa bibig, gusto mong sumubo ng sumubo para ang anghang na yaon ay maparam. Gusto mong uminom ng uminom upang ang anghang ay mawala. Subalit, sa dami mong nakain at nalagok, hindi ka pa rin naman nagsuka at namatay. Gayon din ang pag-ibig ng Ama sa pagmamahal niya. Nariyan ang mga salita niya na habang maalam na parang anghang na ninanamnam ninyo at nilalasap, kainin man nyo ng kainin, patuloy kayong mabubusog, ngunit di kayo maduduwal at mamamatay. Sapagkat ito'y nagbibigay buhay at nagbibigay siglat pag-alam ng katotohanan upang ang pag-asa nyo ay mabuhay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Panahon ng Espiritu, panahon ng pagninilay, panahon na ngayon para magnilay ka, magbulay ka, anak niya. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Iyan ang pawang katotohanan. Ang mga kumikilala sa Kanya ay natatalos nila kung paano siya'y Diyos ng katotohanan. Diyos na buhay at magpakailanman. Kung magkagayon, makikita nila at maunawa ng nagbabalangkas at lumikha nito ay si Yahweh ang banal ng Israel. Sapagkat ang bawat araw na kumikilala at nakakakilala, nakikita at napapatotohanan sa buhay nila, may Diyos nga silang hindi man nakikita, tumutupad, gumaganap sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Tunay ngang napakahiwaga, tunay napakahimala, ngunit hindi ito'y makakamtan lahat ng mga tao sa lupa, maliban ang nagsisikap at nagmimiting, ito'y masilayan at makamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam.
Buhay ba ang Ama? Dinanas mo ba isang araw na ikay lumuluha dahil sa iyong mga pinagdaraanan sa buhay? At halos magtagaktak ang luha sa iyong mata at mabikilan ang lalamunan mo sa pag-impit ng luha na pag-iyak mo? At nang maalala mo, may Diyos ka nga pala, bakit mo ginaganyan ang sarili mo? May Diyos ka nga palang kakalinga sa'yo, bakit pinahirapan ang loob mo? At nang nasabi mo sa sarili mo, oo nga naman, may Diyos ako, ba't ako nagkakaganito? Biglang na parang ang damdamin mong hindi marapat at sumigla at pag-aalab ng iyong pagmamahalay na buhay at lumakas ang iyong katawan. Purihin mo ang Ama sapagkat naramdaman niya kung paano ka dumain sa Kanya at maglumuha ang iyong mga mata na patotohanan niyang siya ang tag-aliw at kaaliwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Dinanas mo ba sa buhay mo ang walang-wala ka magawa? Tinahimik mo na ang sarili mo. Nilagak mo na lamang sa Kanya at sinabi mo, Diyos ko, bahala ka na. Walang-wala na po akong alam gawin sa buhay ko. Walang-wala na po akong magawa sa sarili ko. Sapagkat ang lahat ay alam ko nang ginawa ko na ngunit wala pa. At pagkatapos pinakita ng Diyos mo na may magagawa pa na siya, nagalak ka ba? Natuwa ka ba? Nag-umapaw ang galak mo sa patutoong may magagawa siya. Purihin mo siya tuwina at sapagkat iyan ay pinatutupad niya sa mga anak niyang ganap ang tiwala sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ngunit, anuman baga ang dinanas mo, maglumuha ka, naninimdim ka, di ka makatulog, di ka mapalagay, balikwas ka, alingas-ngas ka, di ka makali, wala ang sumaklolo sa'yo at di ka mapatag. Aba, hindi ka anak ng Diyos at wala kang tiwala sa Kanya, kaya't hindi nababago ang damdamin at isip mo. Magnilay magbulay, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sapagkat maliwanag ang pangako ng Ama, sa oras ng kagipitan, ako'y inyong maasahan. Saklolo kong mainam, sa inyo'y daratal. Di man ninyo masilayan, ako'y may ginagawa araw at gabi man, sapagkat ang kapangyarihan ko'y hindi napaparang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Naganap na ba sa buhay mo ang nagtanim ka at ikaw ang nagpatubo? Subalit, nangyari ba sa buhay mo ang di ka man nagtatanim, biglang may tumubo sa iyong bakuran? Nagitla ka pa't sinabi mo, aba, saan nagmula ang puno ng abokado? Hindi ko tinanim ito. Ba't may sumibol ng ganito? Yan ang patuto ng Ama, ang nais niyang patubuin na patsisibol niya sa lupa. Kung magkagayon, ikay lupa na nagmula sa labok. Kung tunay ang paniniwala mo, maaring mapasibol mabuhay ng Ama ang galak sa oras na ito sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't maliwanag na muli ang mga pangako. Sinabi ni Yahweh, itong lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa Kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Maliwanag ang pinangako kay Isaias at pinatupad sa takdang panahon ng ibaba ang anak na nagkatawang tao na puspos ng espiritu at buhay na buhay ang diwa sa karunungang mula sa Kanya. Nais nyo bang magkaroon ng karunungang hindi ninyo maarok at di ninyo matalos? Ngunit sa kalooban ng Ama, magagawa niyang ipaunawa at maunawaan ninyo. Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Iba't iba ang kaloob, iba't iba ang paddama. Subalit ang pawang katotohanan, pag sa puso mo ay nag-umalab at buhay na buhay, ang pandamang galing sa Ama, mula sa Ama, ikaw mismo di ka makakali. Hanggat di mo tinutupad, tinatalima, ang pandamang yaong binuhay niya sa iyo, kung anong dapat mong gawin, hanapin at tupdin, sundin ang kanyang kalooban. Kaya naman, sa mga tumutupad sa kanyang kalooban, siyang magsasalita, silang magsasabing, Ama ay buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Diyos sa inyong buhay. Ang Diyos na di nakikita, ngunit saksi sa lahat ng mga anak niya. Sa bawat kaganapan, siyang nakasisilay. Sa bawat damdamin, siyang nakatataro. Kung magkagayon at amay kilala mo, halina, kamtin mo siyang ganap sa buhay mo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya nga't maliwanag ang awiting, halina, Espiritu Santo, ako'y samahan mo, gabay at patnubay mo, igawad mong totoo. Sapagkat Espiritu Santo, gabay at patnubay ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya wag sabihin ng tao, nasa akin ang Espiritu, ngunit makikita mo siya, gupo siya sa problema niya. Nasa akin ang Espiritu, ngunit makita mo, lugmok siya sa sakit niya. Nasa akin ang Espiritu, ngunit ang bibig niya ay iba't iba sinasabi niya. Ang masisilayan mo sa mga nasa Espiritu ng katotohanan, buong tapang, buong sigla, buong lakas, sapagkat naruroon ang paghahari ng kanilang Espiritong tinanggap, banal na Espiritu. Pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't ang banal na Espiritu ay nagpapasigla, nagpapalakas, nagpapatapang, nagpapagalak. Kaya't ang bawat araw mo, kahit wala kang pusing sa bulsa, may kumakalatsing kang dumarating. Buhay ba ang Ama? Dahil mula sa hiwagang gawa ng Ama, sa di mo namamalayan, kumikilos siya sa buhay ng bawat isa. May tanong baga kayo? Kanina, kumbaga sa manok, sisiyap-siyap. Ilang sisiw ang naririto. Ngunit pagdakay, napuno ng sisiw. Kaya marami nang sumingap-singap. At yung mga hindi nasisiw, tigas na ang pangkak. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Kaya nga sabi nga, huwag mong tasahan ang iyong kapwa. Huwag mong isipin ang masama. Bagkus ang Ama ang iyong asahan at may magagawa siya sa buhay ng bawat isa. Ang wika nga, nakita mo yung kapwa mo, nako, eka, wala nang pagbabago yan. Nuknukan yan eka ng katamaran. Nuknukan, ano kayang salita yan? Ano? Nuknukan eka ng kasamaan yan. Nuknukan eka ng kasutilan yan. Ano ba yung nuknukan, sagad-sagaran, mula ulong at talampakan? Para mo nang sinabing wala kang magagawa, ngunit ang Diyos may magagawa. Kaya kung siya may magagawa, lagi mong tatandaan, huwag kang tumasa ng kapwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Sapagkat kung minsan kung sinong tinatasahan, siya namang pinaapaw. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking hindi ba naroon kaya? Baba, baba, baba. Hindi nga ba naroon kayo? Eto na naman kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ano? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga hindi na ito makakain minamahal. Mayroong aanin niya yan, tatapon mo lang sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Laging tatandaan, Pasko na, mga mahal, ang paggunita ninyo, taon-taon lamang ito, naway wag magpakataon lang kayo sa pagmamahalan at pagbibigayan, kundi araw-araw ay magmahalan, upang ang bigayan sa inyo ay mabuhay na walang kasing ganda't kaiinang. Pasko na sa gunita, subalit sa gawa, kuminsan ang tao, to ang wala. Kaya't sa tuwina'y alalahanin ninyo ang nagbigay ng tao para sa inyo, upang ibigay ang Mesiyas na totoo, isinilang sa mundong nagkatawang tao.
upang ibigay ang tunay na halimbawa at sa inyo'y maging ganap at lubos na ilaga, pag-ibig na tapat, wagas na marapat, upang ang lahat ay magising nawa sa mga alay na tumpak at dapat doon magsiganap ang lahat. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay manahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Bilang tao, maraming nakakapagdulot ng lumbay, nakapagdudulot ng galit, nakapagdudulot ng hinanakit, nakapagdudulot ng pagkainis, nakapagdudulot ng galak. Mamili kayo ngayon kung alin ang pipili nyo, ang nakapagdudulot ng galak o ng galit, hinanakit, puot at inggit. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nagdudulot ng maraming hindi tama, si demonyo. Ang nagdudulot ng lahat ng mabuti tumpak, ang Ama. Kaya't piliin ninyo kung anong pipiliin nyong marapat sa inyo, at kung napili nyong pinakatumpak sa buhay nyo, pakikita niya sa inyong tama ang ginawa nyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pumayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag na pangunaway patuloy dumatal sa inyo, at maunawa niyong lahat ang layunin ng Ama sa buhay nyo, pagsikaping tupdin at gawin kanyang mga aral. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal!